Na yun, tingnan natin. So, syempre, ang dami kasi ninyong nagsasabi na subukan nating magpuntang No Star. So, try natin. Wala naman siguro mawawala. Ayan, so from Robinson's Galleria, Cebu, sakay tayo ng No Star. Tapos titignan natin kung anong meron dun. Yun na nga, no? Sa totoo lang, aaminin ko na rason na bakit na it takes 3 times na makabalik ng Cebu bago makapuntang No Star. Kasi sa totoo lang talaga niyan, hindi ko talaga makita sarili ko na pumasok sa napaka-social, napaka big time, napaka high end or napaka luxurious na casino, hotel and casino like No Star. Kasi dati pa lang 'di ba sinasabi niyo na diyan mo niyo makikita yung mga mamahaling mga luxury brands, makikita yung mga Medellin, mga basta yung mga may mga Peking duck ba yun or basta ang daming mga bagay na makikita diyan sa No Star na wala sa iba, no? Kumbaga parang in short say, parang lakas talaga maka-social, makayaman ng lugar. Ako naman talaga ang tipo sa tao na bilong ako talaga sa yung mga pangmasa lang talaga, no? Hindi ako pwede doon sa mga medyo extravagant or medyo extra luxurious lifestyle na mga lugar, no? Kumbaga, pupunta ba ako sa mga shopping malls or mga ano, yung mga SM, mga ganun, pwede na sa akin, mga Landers, mga SNR. Pero yung talagang level of No Star na talaga, no? Like pang mayaman na talaga siya. Hindi ko makita yung sarili ko doon. Ngayon, maraming thank you sa inyo dyan dahil nga sa ang dami yung nagsasabi na sana pinuntahan ko na rin ang No Star kasi maganda rin mag-vlog doon. Although meron akong nakitang vlogger na Try Faith. I don't know kung familiar ho ninyo yung dalawang mga batang vlogger ho na yon na parang 21 and 22 years old lang sila from US. I don't know kung saan sila sa USA nang galing. Basta bata lang sila, iniikot-ikot na nila yung Pilipinas, ano, nakapag Luzon, Visayas and Mindanao na rin sila. Na yan ang sinasabi ko sa inyo na parang kinumpir ho nila yung Okada Manila and Philly Hotel ng No Star. Tapos ngayon, nung sinabi nyo naman na ang No Star ay hindi lang siya hotel and casino, kundi siya rin ay meron din siyang mga shopping malls, no? So, I mean, meron siyang mall, no? Lifestyle mall. Tapos may mga restaurants. So, yun, parang nagkaroon ako ng parang gana or lakas ng loob, no? Kumbaga, parang sapat na siya para maging motibasyon sa sarili. Para na, sige nga, subukan ko na nga lang puntahan tong No Star since ito ay most requested ng mga Cebuanos, no? Or para hindi man requested, kasi malamang sa alamang, so kayo ay mga taga Cebu, ay nakapunta na rin siguro sa No Star. Philly Hotel and Casino and Restaurants and Mall o kung ano man tawag dyan, no? And Resort. So malamang sa alamang nakapunta na ka sa lugar na yan, kaya hindi nyo na kailangan talaga actually yung aking vlog para may feature ko pa yun kung ano nga ba hitsura sa loob, no? So kumbaga parang ang intention nyo lang siguro, ba't nyo ko inanyayahan na pumunta doon sa lugar na yon kasi as a visitor, as a guest sa inyong city, sa inyong lugar, sa inyong probinsya, which is common and normal ho yan sa ating mga Pilipino kapag mayroon tayong bisita, di ba? Talagang para madagdag, no, sa good memories and the good experiences ho nila sa ating lugar, papupuntahin natin sila sa mga lugar na talagang alam natin or confident ho tayo na ito ay worth sharing ng mga lugar, no? For example, ako sa Davao, since Davaoenyo ho ako, pag may mga vlogger o hindi man mga vlogger, may mga pinsan, kamag-anakan, kaibigan, kakilala na hindi pa nakapunta ng Davao City, talagang meron akong mga piniflex din na lugar, no? For example, na kumbaga parang masasabi kong kung meron man ganun na mga lugar sa inyo, may mga puntahan, mga pasyalan, so maaaring dihamak na mas maganda yung amin o di kaya nasasabi ko na wala sa inyo na kami lang ang merong ganun, no? For example, durian, di ba? Yes, I know for sure merong durian somewhere, anywhere in the Philippines, no? Nationwide, kasi nga kumbaga from Davao, maaangkat naman yun ng nung mga tindahan o ng mga SM. Yan nga lang mahal, no? So pag ikaw ay coming from Visayas in the Luzon, so wala ka talagang balak na bilhin yun or pag-aksayahan ng libo-libo ang durian kasi nga napakamahal, tsaka hindi nyo naman talaga siya masyadong natitikman. Pero pag pupunta kayo ng Davao, masasabi ko na puntahan nyo talaga ang durian
parang vendors association namin no, parang fruit vendors yung aming mga parks. Ang parks, although hindi ko masyadong ma-recommend ang parks namin kasi nga kung meron man ako ma-recommenda talaga ng mga public parks and open parks na very aesthetic, talagang kakaiba. So Iloilo City na yun no. Kaya kung pupunta pa rin naman kayo sa Davao, syempre still visit nyo pa rin ang People's Park ho namin, pero kung kayo ay nakapunta na ng Iloilo, medyo wala ang layo ng park namin sa Davao. Although maganda naman no. Parang bagong gawa. Kumbaga ibig ko sabihin, basta magkaiba. Bago lang siya na disenyo, unlike sa Iloilo talaga siya na mararamdaman mo yung talagang mga 1500s, 1700s basta oldest style. Iyon no. So, kayo naman mga Cebuano, ang inyo namang mga marirecommend talaga sa aming mga dayo, mga bisita. So, yun na nga, una, ma-witness namin yung sinulog para naman namin makita talaga in person, no? Hindi lang sa mga bali-balita at mga vlog na kung gaano nga ba ka-grandest itong inyong sinulog festival, gaano nga ba kadami ang mga magandang tanawin sa inyong ibig ko sabihin na mga masasaksihan during sinulog no. Gano'n nga ba kadami ang tao kasi sa totoo lang ako nung narinig ko na parang nasa Wikipedia naman although wala akong duda, kumbaga tinitingnan ko as one of the best and the legit source ang Wikipedia and the Google. So sinabi kasi diyan na at least 1 million to 3 million pataas ang parang normal no na spectators sa Sinulog Festival. So parang sabi ko, walang duda kay Wikipedia ha, as I've said, na isa siya sa tinitingnan ko pinaka-legit na source of information ko talaga. Tapos pero nasabi ko talaga, parang ini-imagine ko lang siya. I mean, hindi ko siya may imagine kahit anong pilit no na parang 3 million in one crowd. Kumbaga sa Cebu, parang paano nangyari yun? Ang Cebu City, as far as I know, last time I checked, tinan natin sa Google ha. So sa Cebu City pa lang, pinakamalaking population na yan sa buong isla ng Cebu, nasa 900,000 plus or almost 1 million lang ang kanilang population, no? So sabi ko, parang paano mapupuno, no? Or paano mangyari yung 1 million hindi bababa hanggang sa lalagpas ng mga 3 million ka spectators. So yun, syempre out of curiosity, yun ang again, wala akong duda, wala akong question, or wala akong hindi ko lahat naman nasabi no ng mga nagko-comment diyan, ako may naniniwala, pero as I've said mga hagala, ako ay tipo sa tao na to see is to believe. So yun, gusto ko makita kung gaano katotoo. I have to see it for myself. So yun nga, nakita ko yung yung SRP. Nakita ko yung hindi lang sa SRP sa event ground, doon pa lang talaga sa approaching pa lang no sa SRP sa may Plaza Independencia. I'm coming from Mandawi. Sa Mandawi pa lang, ang dami ko na nakita mga sasakyan galing na punong-puno ng mga tao no sa mga backload, o ang tawag dito yung parang sa compartment ang tawag dyan, basta sa likod ng mga pick-up trucks, ang dami no, sobrang siksikan talaga ng mga tao. Madaling araw pa yun, alas 5. So hanggang sa ako'y nakababa na sa may Plaza Independencia, malapit doon no, hindi na magkamayo ang mga tao. So doon ko na nararamdaman na parang okay, it's a sign no na yung mga sinasabi nila talaga and also ng Wikipedia na hindi bababa sa 1 million ang tao ay it's happening no, kasi doon talaga nararamdaman ko na yung ganong vibes. Tapos nung nasa SRP na ako, yun, dumami hanggang sa hapon. Nung pupunta ako ng SM, lalo pa, nadagdagan, hanggang sa ako'y naglakad na lang papuntang Mambaling. Mambaling ba yun? Or basta, Talamban, I don't know. Basta may NG yung huli, no? Na barangay doon sa may nilalakaran ko para makasakay ako ng motor papuntang IT Park. Para makasakay na from IT Park ng taxi papuntang Mandawi, Basak. So yun, bali ako'y naniniwala no sa inyong mga sinasabi na karapat dapat din talagang puntahan ang Ocean Park and No Star. So isa yung Ocean Park din na dapat puntahan, tsaka yung Safari sa Carmen, northern part of Cebu. Pero Safari and No Star, itong Ocean Park hindi ko talaga siya masyadong interest. Nakatry na ako nakita na ako ng cheetah, ng tiger and lion sa Malaybalay Bukidnon, at nakita na ako ng mga underwater sea creatures or mga sea creatures no, mga pating, mga gano'n no, mga seahorse, o basta ang dami no, because once upon a time nakapasok na ako ng Manila Ocean Park, na kahit pasabihin ninyo na dihamak na mas malakit, mas maganda itong Cebu Ocean Park kumpara sa Manila Ocean Park, still masasabi ko pa rin na
para okay na ako doon, no? Parang wala masyado akong interest talaga sa mga under mga sea creatures, mga ganun lang. So kumbaga okay na ako doon. Pero siyempre, I'm not seeing na hindi ko yan pupuntahan. Siyempre, may mga pagkakataon pa tayong makabalik ng Cebu City. Siyempre sa tulong ni Cebu Pacific yan. So shout out sa mga Gokongwei family. Ang ganda talaga ng inyong tawag nito, inyong programa, ng inyong motibo, no, ng inyong advokasya na ang mga Pilipino ay hindi kailangan maging mayaman para lang makapamasyal, no, makapunta sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas sa napakapunang ticket ho ninyo. So yun, promotion na yun, pero deserve, no, win-win situation ho tawag doon, no. Kumikitang pangkabuhayan sa atin ang mga Gokongwei, sa ating mga libo-libo na mga ini-spend sa ticket, flights, and tayo rin na naikinabang, no, sa kanilang negosyo. So yun yung point dun. So yun na nga, bali, dahil nga sa inyong mga komento na dapat ko puntahan ang Nostar, so kahit, kumbaga, hindi naman sa ako napilitan, kumbaga parang, sige na nga, pagbigyan ko na yung sarili ko, hindi ko na to pipigilan, pupunta ko na ang Nostar kung ano nga ba meron. So yun, bali, naalala ko dati yung pinsang ko, na kapag gusto ko pupunta ng Nostar, pupunta lang ako doon sa may Robinson's Galleria para sumakay ng shuttle bus. So ang shuttle bus is walang bayad, libre lang ho siya. So ibig sabihin yan, if you are watching this, no, hindi ka pa nakapuntang Cebu, or kung nakapunta ka na ng Cebu, tapos gusto mo talagang ma-experience kung ano nga ba ang meron sa Nostar, kung gusto mo makita ng mga branded, mga luxury brand talaga, no, like mga Louis Vuitton, no, mga Chanel, mga Burberry, no, andyan sa Nostar makikita, no, kasi di ba madalas talaga na mga nakikita natin mga celebrity, mga artista, nagpupunta pa ng ibang bansa, France, Italy, Singapore, Dubai, para lang maka-experience mamili ng mga luxury brand item, no. So dito sa Pilipinas meron naman tayo sa NCR, pero outside Manila meron na tayo dito sa Cebu. So yun na nga, Nostar Philly Hotel and Casino and Resort, parang gano'n, no? So maraming thank you sa mga nag-i-invite ho sa atin lagi, no, na maganda ang Nostar i-vlog. So ito na, gagawin ko na para sa aking sarili. Tapos yun, bali ang vlog na ito video lang naman galing sa Robinson Galleria, tapos papunta lang Nostar Hotel mismo. Tapos yan lang, umikot na tayo dito. Basta ako nag-i-enjoy while nagliliwaliw, naglalagalag sa Nostar. Ang nasa isip ko noon, ang gagawin ko lang sana ay sisilip lang, tapos i-vlog ko lang ang Nostar. Pero hindi ko inakala, no, to my surprise, na mag-i-enjoy pala ako. So first time ko talaga makapasok ng casino, na alam ko yung casino na yan ay hindi siya pangkaraniwang na casino, hindi siya kagaya siguro ng mga casino ng Davao or ng casino ng ibang lugar, no. Kasi di ba may mga hotel and casino sa Davao, meron tayong parang Apo View Hotel na mayroong casino, meron tayong casino sa may Grand Regal Hotel sa Davao. So sure ako na yung mga casino na yon ay wala siyang sinabi sa casino ng Nostar. Kaya ngayon nakapasok na ako ng casino sa Nostar Hotel. So itry ko rin pumasok sa mga casino sa Davao. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. So dito sa Nostar, hindi ko lang man na i-vlog yung mga pinagagawa ko sa pagtataya, no, paglalaro, sa paggagambling. Kasi sobrang bawal, no. Mahigpit na pinagbabawal. Although hindi ka naman makukulong pag mahuli ka, pero talagang ipabubura sa iyo ang video yung kuha mo. Pero syempre, ano yun ha, kumbaga nakahiya yun sa part ho natin na alam na natin na mali, alam na nating bawal at ipinagbabawal at hindi pwede, ginagawa pa rin ho natin. So for the sake lang of vlog o kung ano pa man, no. So yun lang, basta ako'y nag-i-enjoy. Although meron akong mga footages, no, meron akong mga memories, no, na nakuha na binidyohan ko siya. Pero yan nga, kumbaga hindi siya ganoon kalawak, no, ang kanyang reach, ang kanyang pagka-vlog ko. Kumbaga ano lang, portion lang, at pumayag naman sila at naiintindihan naman nila ng mga staff doon. So yun lang, no. Bali, ito yung impression ko sa Nostar, ang pagsakay hanggang papunta pa lang, papasok pa loob. So just for free sa mga nanonood ho nito na gustong experience. So yun, sakay lang kayo ng pwede naman mag-taxi, o marami namang way, taxi, or eto, mas maganda pag sasakay ka dito walang bayad. Tapos doon ka talaga bababa sa ilalim sa basement. Itong lugar na to daw dito dati ay ano yun? Kawit. Ano ibig sabihin ng Kawit Island? Or parang Exist Land. Tapos the rest is siya, reclaimed soil embankment na, or earth field.
babay na dito lang. Babay ko trip ako. Alright, so we're here. So maraming salamat sa pagsama natin sa ating biyahe. So, diretsuhin lang natin to dito sa may sundan natin tong arrow or guide na VIP lobby Philly No Star Hotel. Okay, ano to dito? Entrance, no? Ulit. Pwedeng mag-check-in. Speaking of pinakamahal, sabi nga nila, sabi ng ibang mga Cebuano, ay ano daw, no? Isa daw to sa pinakamahal or ito na yata pinakamahal na hotel dito sa Visayas. So, level 1, level 2, and level 3, no? So, may mga restaurant. Tapos, meron ding mall area. Okay, tingnan natin kung ano meron dito. Ground floor, no? So, tingnan natin kung ano meron dito. So, mga restaurants. Hindi ko alam ano meron dito, no? CR. Okay, the mall. Ito yung parang sinabing parang level 2. The mall. Puntahan natin. The mall, no? Sama tayo. Ano meron dito? Ito lang, the mall. Naka-Chinese ang sulat. No Star Convention Center. Philly guest rooms. Dito na side naman. Tas casino, hotel lobby. No Star Hotel, smoking area. Dito na area. Philly guest rooms, casino, hotel lobby. Sige, hotel lobby tayo. Ito na ba yun? Yung si Tri-Fit pala, yung dalawang mga batang foreigner, no, na taga US, North, California. I don't know, basta mga bata lang sila, like mga 20 and 21 years old na ang hilig-hilig nilang maglakwatsa, no? At their very young age sa buong mundo na, no, international, talagang sila yung naglalakwatsa na sila. Ito yung mga dito makikita, oh. Staff only. Ano naman to? Parang si Medusa. Aquarius. Okay, hanap ito yung atin. Virgo. Virgo. Ano ba ito, mga zodiac sign, no? Ito na yung lobby area nila. The smoking area. May mga din, no? Oh, ganda ng mga chandelier nila, oh. Ang high-end talaga na hotel, ah. So, punta tayo dito kung ano meron. Mabuhay Car Rentals. Hotel lobby. So, ito na yun, no? Ito yung lobby area nila dito na talagang bubungad sa iyo kapag lalabas ka. Kunyari, dito tayo nagmula. So, ito yung bubungad sa iyo dito. I love Cebu. Ganda. Pero wala no? Ano ba to? Japanese paper. I love Cebu. Basta si Tri-Fit, no? Nakita ko sila dito na namasyal. Tsaka sa Philly Hotel. Tapos yung dalawa kasi na yun, parang kung ako naman ay nagre-review ako ng mga Sogo Hotel, ng mga lodging house, sila naman ay mga high-end hotel naman na kailangang nire-review. So yung Okada Manila na hotel ay talagang nire-review nila at nagustuhan nila, napapabilib sila at napapahanga gawa ng napaka high-tech, napaka-modern and napaka smart, no? Smart hotel talaga siya. Like lahat sensored, gano'n, no? Tapos nung pagpunta na dito sa Philly Hotel, sa No Star or Philly Hotel, basta dito yun, sabi nila ay hindi daw kasing ganda ng Okada. Mahal siya, pero yung kanyang inasahan nila na kasi halos magkasing mahal daw sila ni Okada Manila. Pero hindi daw siya kasing ganda ni Okada ang mga kagamitan, no? Parang bago lang daw, bagong gawa, ganun. Hindi pa daw siya gumagana yung iba. Yung mga air swipe na style na mga kagamitan sa loob. Philly is ang tawag sa hotel, tapos ang No Star naman ay ang tawag sa casino, resort in casino. Yan, the first Filipino 5-star luxury hotel brand. So yun pala, since ako curious ako mahagala tungkol sa sinasabing mga star ratings, no, kung 5-star, 4-star or 3-star hotel.
So, noon, mayroon akong napagtanungan kung ano ba ibig sabihin ng 5-star, 4-star, 3-star. Ano ba ang palatandaan? So, yun, minsan yung pamangkin sabi niya, ang 5-star daw, depende daw, 5-star hotel, 3-star hotel, or 4-star hotel, is depende daw yun sa room capacity, no? Kung maraming room, ibig sabihin 5-star hotel. Pero nung huli akong pumunta sa sa Discovery Samal, sa may Samal Island, Davao del Norte, or Metro Davao. So, doon ko napag-alaman na ang star ratings pala is na depende yan sa ibibigay na ratings, feedback ng inyong mga nagiging guests and customers. So, Discovery Samal is luxury hotel siya in the resort and the restaurant, pero pwede silang pwede silang magkaroon ng rates na 4-star hotel or 3-star hotel or 6-star hotel or 5-star hotel, depende sa satisfaction sa kanilang mga guests and clients and customers, no. So, kung merong hindi magandang ratings, kumbaga parang doon pala ibabase, no? So, ibig sabihin para siyang volatile ba? Or parang fluctuating, or yung nababago, pabago-bago yung kanyang ratings. Pwedeng mataas, pwedeng hindi. For example, si Dositani, dati nakita ko yan sa Google, parang nasa 5-star hotel siya. Dositani dito sa Davao, no? Dositani dito sa Davao. So, nasa 5-star hotel. Tapos, ang last time na na-check ko siya is 4-star hotel lang siya. Ganun, no, sa pagbabago. Depende sa ratings na ibibigay and feedbacks ng mga guests and clients ho nila. So, yun mga hagala, ano sa tingin nyo? Ito nakalagay dito, the first Filipino 5-star luxury hotel brand. No? Ano ibig sabihin yan, no? So, wala, di ko maisip. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin, no? Bakit sinabing first Filipino 5-star luxury hotel brand. Kasi, di ba, alam niyo naman ako yung mag-Iloilo dahil para sa Dinagyang, and doon ako sasakay naman pabalik ng Davao sa may Katiklan or Kalibo. Basta magbuburakay muna ako bago uwi na Davao. Tapos tinignan ko yung Boracay Island. Meron pala siyang mga 5-star hotel, 10-star hotel, 11-star hotel, 12-star hotel. Sabi ko, akala ko ba 5-star hotel na yung pinakamataas. Meron pa palang 12-star hotel, 11-star hotel, 9-star hotel. So yung 9-star hotel na nakita ko doon is yung Mega World. Oo, tapos yung Hinan. Ang Hinan is 7 or 6 ba yun? 6-star or 7-star ang Hinan, which is nakita ko yung pinakauna ko nakitang Hinan is sa may Bohol, Panglao, no? Sa may Alona Beach Resort. Tapos doon sa Boracay siya may nagsabi si South Palm Beach Resort naman, may nagsabi doon sa aking comment, sa aking video, may nag-comment na sabi nga niya ay nga daw siya 5-star hotel, resorts and restaurant, si South Palm Beach Resort ng Panglao sa Barangay Bulod. Pero nitong huli, nung nakita ko, 4-star hotel lang siya. 4-star lang ang ratings, no? So, ibig sabihin, ratings ba siya? So, mga hagala, let me know in the comment box para naman ako mayroong matututunan kahit paano. Kasi lalo na sa mga hotel-hotel gaya nito, no? Kumbaga para ako'y sumusubok lamang, i-vlog, ganun pinupuntahan. So, marami palang salamat sa mga nag-convince sa akin na puntahan ko rin ang no-star, i-vlog ko rin siya. So, ito yung lobby area ho nila kung saan nakikita yung ganyan, no? Chandelier. So, kaso nga lang tayo dumaan kanina sa ilalim sa basement. So, ano ba to? Saan ba to gawa? Marble, no? So, kung nakapunta ka na sa sa Temple of Leah nila Adarna family, so hindi ka na masyadong parang masasabi mo, hindi ka na masyadong maamis sa napakagandang mga made of marbles na mga foundation, no? Na mga round timber and foundation. Ano ba tawag dyan? Pundasyon. Mga haligi. Louis Vuitton. Ano ba yung mga... Basta mga siya, mga luxury brand na mga May food court din sa level 3. Then sa may level 2 naman, may mga restaurants. Okay. So, bali, punta na ako ng level 2, tapos ano na makikita lahat. Okay. So, dito pwede mo na kung pumunta, tapos wag. Then, dyan naman, sir, may restaurant naman. Mo 32 fee na. Okay. Okay, salamat ma'am. Ganda made of gold. Hindi ko alam kung tunay ba ito na ginto, pero sa sobrang ganda ng gold si ma'am ay nananalamin talaga siya. So, made of marble talaga to dito. So, kung nakapunta ka na nga sa lugar nila, Temple of Leah nila Ellen Adarna, so masasabi mong halos wala siyang pinagkaiba.